Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin natin ang ika-31 kabanata ng mga bilang at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Jason. Ito ay napaka-espesyal na kabanata. Sa verse 1, sinabi ni Yahweh kay Moses, ipaghigantay mo muna ang sambayan ng Israel sa mga Midyanita, pagkatapos pamamahingahin na kita sa piling ng iyong mga yumaong ninuno. Ito ang huling digmaan para kay Moses. Kanila nang natalo si Og at si Sihon. Matapos ang laban na iyon, matapos ang laban na tinutukoy dito ay maaari na siyang mamahinga sa piling ng mga kanyang ninuno at ang natirang lipi ng Israel ay papasok na sa lupang pangako. Ito ay digmaan na kailangan nilang labanan at paniguradong nandoon ang tagumpay mula sa Panginoon. Ito ang huling laban para kay Moses. Ang huling laban na ito ay ang huling laban din sa ilang. Ang pamagat natin ngayon ay ang huling laban sa ilang harapin ang problema ng katawan at makipagdigma para sa laban ng Panginoon. Unang section, verse 1 to 12, ay kailangan nating harapin ang problema ng ating kalamnan at makipagdigma para sa Panginoon. Ang sabi ni Yahweh kay Moses ay ipaghiganti niya ang sambayan ng Israel sa mga Midyanita. Sabi ni Moses sa mga Israelita, humanda kayo sa pakikipagdigma laban sa mga Midyanita upang maigawad ang parusa ni Yahweh sa kanila. Sabi sa verse 3. Ang sabi ni Yahweh ay ipaghiganti ang sambayan ng Israel. Ngunit ang sinabi ni Moses ay makipagdigma para sa Panginoon. Ang parehong kataga ay tama ngunit may magkaibang perspektibo. 24,000 katao ang namatay dahil sa kasalanan ng pakikiapid sa Shittim. At makikita natin dito ang pagsabi ng Panginoon na kailangan niyang ipaghiganti ang nangyari laban sa mga Midyanita. Ngunit para kay Moses, ang salitang kanyang sinabi ay sila'y makikipagdigma para sa Panginoon. Sa tuwing nagkakasala ang mga Israelita, paniguradong hindi nalulugod ang Panginoon. Dahil sa pagkakasala nila ay nandoon ang panluloko ng mga hentil. At dahil dito ay hindi nabibigyang lugod ang Panginoon. Kung kaya naman ang digmaang ito ay napaka-importante upang maibalik ang nararapat na dangal para sa Panginoon. Sa libro ng mga gawa, kung maaalala natin, ang buhay ni Paul, buong buhay niya ay nagbibigay siya ng persecution sa Panginoong Hesus at sa mga tagasunod niya. Hanggang sa nangusap sa kanya ang Panginoon sa Damascus. Para sa Panginoon, ang persekusyon na kanyang binibigay sa kanyang mga tagasunod ay pagbibigay din ng persekusyon sa kanya bilang Diyos. Kaya natin sinasabi na tayo ay tila nakatali sa Panginoon.
Sa tuwing tayo'y tinatanggalan ng dangal ay naroon din ang pagtatanggal ng dangal sa Panginoon. Kung kaya naman akin ding sinasabi na kailangan nating harapin ang problema ng ating kalamnan. Ang mga Israelita ay papasok na sa lupang pangako kung kaya kailangan nilang harapin ang problema ng kanilang mga buhay, ang kanilang bawat pagkakasala at kahinaan. Hindi naging madali ang kanilang paglalakbay, ngunit hindi dapat sila nagrereklamo. Nakita natin na sa kanilang paglalakbay ay lumabas ang iba't ibang uri ng reklamo mula sa mga Israelita. Dahil sa kanilang pagrereklamo ay marami ang namatay. May ilan sa mga Israelita na hindi makakatanggap ng pangako ng Panginoon dahil sa kanilang pagrereklamo. Ang naunang henerasyon ay hindi na napayagan na makita pa ang lupang pangako dahil sila ay nabuhay ng ayon sa nais ng kanilang kalamnan. Maging si Moses ay hindi nakapasok sa lupang pangako. Ito ay dahil sa hindi niya pagsunod sa Panginoon, kung kaya hindi siya makapasok sa lupang pangako. Ngayon na tinitignan natin ang huling laban sa ilang, ito ay nagtuturo sa atin na kailangan nating harapin ang bawat kahinaan at problema na atin pagdating sa kalamanan. Sorry. Ang digmaang ito ay pakikipaglaban para sa Panginoon. Sa Micah chapter 6 verse 5, si Prophet Micah ay nakatanggap ng salita mula sa Panginoon. Sabi dito sa Micah 6 verse 5, "Bayan ko, gunitain ninyo ang plano ni Balak na hari ng Moab at ang tugon sa kanya ni Balaam na anak ni Beor at ang nangyari mula sa Sittim hanggang sa Gilgal. Alalahanin ninyo mga ito at malalaman ninyo ang ginawa ni Yahweh upang iligtas kayo." Ito ay pagpapaalala lamang na hindi dahil naroon ang pangako ng Panginoon, lalo na sa pagpasok ng mga Israelita patungo sa lupang pangako, ay hindi na nila kailangang harapin ang bawat nilang kasalanan at kahinaan. Kung babalikan natin ang kabanata na ating binabasa, ay sinabihan ni Moses ang mga Israelita na bawat lipi ng Israel ay magpadala ng 1,000 kawal. Nandoon ang pagpapadala ng tigi 1,000 kawal mula sa bawat lipi. Kung kaya naman nagkaroon sila ng 12,000 kawal o kalalakihan. Sa parte ng mga Moabita ay umabot sa 100,000 katao ang lumaban.
Makikita natin ang pagkakaiba pagdating sa bilang. Napakalaki ng diferensya pagdating sa kanilang bilang, ngunit na ipanalo pa rin ito ng mga Israelita dahil ito ay laban ng Panginoon. Ang laban na ito ay hindi ayon sa kung sinong mas madami o hindi, kundi ayon sa kung sinong ipapanalo ng Panginoon. Nais ng Panginoon na maipanalo nila ang digmaang ito kung kaya naman sila ay nagtagumpay. Mas kaunti ang mga Israelita, ngunit sila pa rin ang nanalo. Kung kaya naman kanyang sinabi na 1,000 katao lamang bawat lipi ang kailangan. Siya ay matapang at naroon ang kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Babasa natin dito na kanilang sinirang buong mga Midianita. Yun po ang para sa ating unang talata. Isang bagay na makikita pa natin dito. So verse 8, kasama nilang pinatay ang lahat ng lalaki at ang 5 hari ng Midian. Nabanggit dito ang pangalan ni Zur. At maging si Balaam na anak ni Beor ay isa sa mga namatay sa hari ng Midian. Si Balaam, kung matatandaan natin, ay ang hari na siyang humingi ng tulong kay Balak upang sumpain ang Israel. Balik. Si Balaam mismo ang siyang nagbigay ng sumpa o siyang hiniling ni Balak upang magbigay ng sumpa sa Israel. Ngunit kasama siya sa mga namatay sa kampo ng mga Midianita. Kung matatandaan natin ang sitwasyon sa Hardin ng Eden, kinailangang parusahan ng Panginoon ang ahas dahil sa kanyang panlilinlang at pagsisinungaling. Parehong pagpaparusa din ang natanggap ni Balaam dahil sa kanyang panlilinlang. Hindi nga siya tuluyang nagkasala, ngunit siya ay nagbigay ng ideya at pagkakasala. Ikalawang talata ay mula verse 12 hanggang 24. Kailangang sirain o tanggalin ang kasalanan at maging malinis mula rito. Naipanalo na ng Israel ang kanilang laban. Lahat ng mga Midianitang lalaki ay kanilang napatay.
Ngunit ayon sa kanilang tradisyon ay kailangan nilang gawing bihag ang mga babae at mga bata. Ngunit makikita natin sa verse 14 kung paano nagalit si Moses sa mga punong kawal mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Kanyang ikinagalit kung bakit hindi nila pinatay maging ang mga babaeng Midyanita. Ang sabi ni Moses ay dapat na mamatay din ang mga Midyanitang ito dahil sa kanilang panghihikayat sa mga Israelita na magtaksil kay Yahweh at naging dahilan upang sila'y sumamba kay Baal nung sila'y nasa Peor. Sa verse 17, sinabi ni Moses na maaari nilang patayin ang mga batang lalaki at lahat ng babaeng nasipingan na. Ang kanila na lamang ititira ay mga dalaga at kanilang iuwi. Ito ay dahil ang mga Midyanita na siyang naging dahilan ng panghihikayat sa mga Israelita upang kanilang pagtaksilan si Yahweh ay magiging dahilan lamang muli upang magkasala muli sila sa Panginoon. Kung kaya naman kailangan nilang tanggalin ang bawat maaaring maging dahilan ng muling pagkakasala sa Panginoon. Sa verse 19 ay nabanggit din na hindi sila muna maaaring pumasok sa kampo. 7 araw muna sila sa labas ng kampo, lahat ng nakapatay at nakahawak ng patay, maging ang kanilang mga bihag ay maglilinis din sa mga araw na iyon. Kailangan nilang linisin ang kanilang mga kasuotan at lahat ng mga kagamitan nila dahil ito ang tuntunin na nais nilang sundin. Ito ang tuntunin na dapat nilang sundin ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Bago makikipagdigma ang mga Israelita ay kailangan nilang maging banal. Hindi dapat sila magrereklamo o kaya magsasalita ng laban sa Panginoon o kaya magkaroon ng problema pagdating sa kanilang kalamnan. At matapos mapanalo ang laban, kailangang linisin ang sarili upang sila ay makabalik sa kampo. Naroon dapat ang kalinisan, ang pagpabalik ng kabanalan. Ang laban na ito ay isang espiritual na laban. Ito ay laban pagdating sa kabanalan. Itong makikita nating pinaka-importanteng punto sa talatang ito. Pangatlo ay verse 25 hanggang 54. Ito ay ang paghahati-hati ng mga nasamsam sa laban. Napakaraming hayop ang kanilang nakuha mula sa digmaan. At maging ang mga tao na kanilang kinuha bilang bihag ay napakarami din. Nung nakaraan, sa panahon ni Sihon at Og, ay kailangan nilang sirain ang lahat. Ngunit pagdating sa chapter na ito, makikita natin ang kanilang paghahati sa mga nasamsam na bagay mula sa digmaan. Kailangan nila ang paggabay ng Panginoon. Sa verse 26, tawagin mo ang paring si Eleazar at ang matatandang pinuno ng bayan at bilangin ninyo ang mga nasamsam. Pagkatapos hatiin ninyo, ang isang bahagi ay para sa mga kawal, ang ito ay para sa taong bayan.
Ang Panginoon ay mayroong tuntunin pagdating sa paghahati ng mga nasamsam. Ang mga pumunta sa digmaan at ang maging din ang mga naiwan ay mayroong bahagi. Ang mga nakipaglaban ay may bahagi dahil sila ang nakipaglaban. Ngunit para sa mga naiwan, sila'y naiwan, ngunit ang kanilang pamamalagi sa kampo ay may kasamang pananalangin. Bawat bahagi ng kampo ay may kanya-kanyang parte. May parehong bahagi pagdating sa mga taong nakipaglaban at maging din sa mga naiwan, upang manalangin at upang protektahan ang kanilang mga kagamitan. Kung matatandaan natin ay 5% lamang ang nakipaglaban, ngunit kalahati ng lahat ng nasamsam ay mapupunta sa kanila. Kumpara sa mga naiwan na sila'y maghahati-hati sa isa pang kalahati ng kanilang mga nasamsam. Sa panahon natin ngayon, mga taong sa perspektibo ng ating iglesia, mga taong pumupunta sa mga mission work o kaya ay gumagawa ng ebanghelyo o kaya mga tinatawag nating frontline workers. At maging din ang mga taong mananatili lamang, ang mga taong ito ay may pareho at pantay na bahagi. Dahil ang lahat ay mayroong kanya-kanyang gampanin. Naroon na kung sino man ang mamamalagi ay mananalangin lamang. Ito ba ay nangangahulugan na mas maraming tao ang naiiwan upang manalangin? Hindi rin. Sa ating makikita natin dito ang napakagandang prinsipyo na tayo man ay hindi kasama sa mga mission work o kung ano pa mang gawain, ay maaari pa rin tayong magkaroon ng bahagi sa pamamagitan ng ating pananalangin. Mayroong laban, mayroon tayong digmaan na kinakaharap. Ngunit sa lahat ng ito, ay matatanggap pa rin natin ang provision mula sa Panginoon. Sa lahat ng ito ay kailangan nating pasalamatan ng Panginoon. Sa chapter na ito, matapos mahati-hatiin ang mga nasamsam, nabanggit ng Panginoon dito na kailangan nilang magbigay ng isa sa bawat 500 hayop o taong makakaparte ng mga kawal. Ito ay dapat na ibigay kay Eleazar. Ito ay bibigay sa mga Levita at sa mga nangangalaga sa tabernakulo.
Ang mga naiwan ay kailangan ding magbigay ng isa sa bawat 50 tao o hayop para sa mga Levita at nangangalaga sa tabernakulo. Kung mapapansin natin sa kabanatang ito ay walang namatay ni isa sa kampo ng Israel. Malayong mas madami ang bilang ng mga Midianita sa digmaang ito, ngunit wala ni isa sa kampo ng Israelita ang namatay. Makikita natin na ito'y dahil sa tulong ng Panginoon. At tunay ngang ang digmaang ito ay para sa Panginoon. Dito natin makikita kung gaano kadakila ang Panginoon sa kung paanong naipanalo ng mga Israelita ang laban na ito. Sa verse 50, sabi dito, dala po namin ang mga gintong alahas na aming nasamsam tulad ng pulsera, singsing, hikaw at kwintas upang ihandog kay Yahweh bilang kabayaran sa aming buhay. Ang mga nakipaglaban ay nagbigay pasasalamat sa Panginoon sa pamamagitan ng kanilang mga handog. Lahat tayo ay mayroong interaksyon sa Panginoon. Para kay Moses, ang bilin ng Panginoon ay ang ipaghiganti ang mga Israelita sa mga Midianita. Maaari namang sabihin ni Moses na tayo ay maghiganti para sa mga Israelita. Ngunit ang sinabi ni Moses ay sila ay maghihiganti at makikipaglaban para sa Panginoon. Ito ay para ipakita ang kadakilaan at karangalan na para sa Diyos. At matapos nilang maipanalo ang laban, ay naroon ang paghahati-hati ng kanilang mga nasamsam. At nang maihati-hati ang mga nasamsam na ito, ay naroon ang puso ng mga pinuno na magbigay pasasalamat muli sa Panginoon. Ang kanilang paghahandog sa Panginoon ay bilang pasasalamat sa kung paanong sila ay iniligtas ng Diyos sa digmaang ito. Dito, higit na naunawaan ng mga pinuno ng Israel na ang digmaan na kanilang hinarap ay tunay na laban para sa Diyos. Naway tulungan tayo ng Diyos na magkaroon din ng ganitong perspektibo. Kailangan nating lumaban. Ngunit una sa lahat ay kailangan nating harapin ang bawat nating kahinaan upang tayo ay makapasok sa tunay na digmaan para sa Panginoon.
Digmaan ay para sa Panginoon at ang Diyos ang siyang lumalaban para sa atin. Ating pasalamatan ng Panginoon at purihin ang Diyos dahil ang laban ay para sa Kanya. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan dahil Ikaw ay aming kasama. Maaari naming maipanalo ang bawat naming kahinaan at kasalanan. Binibigyan ka namin pasasalamat. Amen. Ganap po tayo ng kapareha. Maaring mayroon tayong mga kahinaan o kasalanan na siyang nagiging dahilan kung bakit malayo ang ating relasyon sa Panginoon. Maaari po natin itong ibahagi. Tapos ibahagi ang ating mga kahinaan o kasalanan, ay maaari po natin itong ipanalangin.
Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo. Tulungan mo kami magkaroon ng malinis na puso at pusong handang sumunod sa iyo. Panginoong Hesus, kami ay lumalapit sa iyo para sa aming mga sarili at para na rin sa aming mga kapatid na kasama namin dito sa pangumagang debosyon na ito. Kami ay umiiyak sa iyo, ikaw ang aming commander, ikaw ang aming general. Alam mo ang aming mga puso, alam mo ang aming mga kahinaan. Naroon ang pagnanais namin na sumunod sa iyo. Ngunit alam namin na kami ay may mayroong mga kahinaan. Ngayong araw ay amin isinusuko ang bawat naming kahinaan, ang bawat problema ng aming kalamnan, ang bawat naming takot. Bigyan mo kami ng pusong malinis at dalisay. Naway tulungan mo kaming matanggal ang bawat takot sa amin at mawala din ang kawalan ng pagkakontento. Aming dalangin na matanggal ang bawat pagnanais na ito sa aming puso. Ang kasalanan na dahil sa ating mga paningin, naway matanggal ito ng Panginoong Hesus at naway pakalinisan ng Diyos ang bawat nating nakikita. Banal na Espiritu, naway punuin mo kami, punuin mo ang aming mga puso. Ikaw ang siyang nagbibigay sa amin ng pagkakontento. Banal na Espiritu, naway bumuhos ka pa sa aming buhay. Sa iyong pagpasok sa aming buhay ay tanggalin mo ang bawat takot sa amin at maging din ang espiritu ng pagiging ulila. Maging din ang espiritu ng pagdududa. At alam namin ang iyong banal na espiritu lamang ang siyang pupuno sa amin at ang siyang magpapalakas at magbibigay sustansya sa amin. At nang kami maging kalugod-lugod sa iyo. Panginoon, punuin mo kami. Panginoon, punuin mo kami. Bigyan mo kami ng kagalingan. Sa mga panahon na kami tila nag-iisa at naroon ang katahimikan, kami walang kalaban-laban at sa amin ay walang tumutulong. May mga panahon na hindi maayos ang aming relasyon sa aming mga otoridad. Nakakatanggap kami ng pressure mula sa aming mga otoridad at ito'y nagiging dahilan upang kami magalit at
magkaroon ng supresyon. May mga hindi pagkakaintindihan. Naway pagalingin mo kami sa lahat ng ito. Banal na Espiritu, punuin mo kami. Punuin mo kami. Diyos Ama, sinasabi ng Diyos sa atin na tayo ay kasama niya. Ang kanyang presensya ay laging nasa atin. Nais ng Diyos na tayo ay yakapin. Kailangan lamang nating ituon ang ating paningin sa Kanya. Ngayong umaga ay pinupuno tayo ng Diyos ng Kanyang pag-ibig. At siya'y papasok sa ating mga puso upang hawakan tayo. Nais ng Diyos na hawakan tayo. Banal na Espiritu, naway pumasok ka sa aming puso at naway punuin mo ang aming mga puso. Tulungan mo kami, Panginoon, at naway pakalinisan mo ang aming mga puso at pagalingin ito. Lahat ng mga tukso mula sa aming kalamnan at mga pagkagapos sa ngalan ng Panginoong Hesus at sa tulong ng Banal na Espiritu, naway mawala ang lahat ng ito. Naway tuluyan na itong mawala sa ating mga buhay. Panginoon at Banal na Espiritu, naway punuin mo ang aming mga puso. At araw-araw mo kaming hawakan. Alam namin, O Diyos, na ang katagumpayan laban sa mga kahinaang ito ay mangyayari lamang sa tulong mo. Panginoon, binibigay namin ang aming puso sa iyo. Naway buhos mo ang higit mo pang pag-ibig. Taas na natin ang ating mga kamay at sabihin natin sa Diyos na tayo'y Kanyang punuin. Panginoon, punuin mo kami. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Naway punuin mo kami upang kami ay higit pang makadulog sa iyo. Dahil alam namin, O Diyos, na nais mo kaming manalo sa aming mga laban. At maging sa simbahang ito ay naroon ang digmaan, lalong-lalo na, Panginoon, sa paglalaganap pa ng iyong mga salita at ang pagtatanim pa ng mas madaming puno ng buhay. Sa chapter na ito, makikita natin ang paghahati-hati ng mga nasamsam at maging din sa ating iglesia
ay mayroon ding ganitong probisyon mula sa Panginoon. Ating ipanalangin ang ating simbahan, hindi man tayo kabilang sa mga taong lumalabas upang ibahagi ang salita ng Diyos, ngunit tayo'y narito upang manalangin para sa ating iglesia. Ating ipanalangin ang ating mga branch churches, Wonderful 611, New Crop 611 at Typo 611, mga simbahan na nandito sa Hong Kong, kasama na rin ang Chung Chau. Panalangin natin ang mga branch churches dito sa Hong Kong. At sa kabilang banda naman ay ating ipanalangin ang ating Kingdom Ministry at ang Newcomers Luncheon. Ipanalangin natin ang ating iglesia na mas marami pang taong makakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng ating simbahan at sa pamamagitan din ng ating mga programa. Atin ding ipanalangin ang ating mga papunta sa ibang bansa. Mayroon tayong kapatid mula sa Nepal. Ng ilan sa ating mga kapatid na si Basil, Richard at Purple ay papunta sa ating kapatid na Nepalese. Dalawang kapatid din mula sa ating Japanese branch churches ang nandito upang dumalo sa ating pang-umagang debosyon. Maging ang mga magulang ni Robert ay nandito ngayon upang makita ang 611. At narito makikita natin ang laban. Ang laban pagdating sa mga bayan na ito. Atin ding ipanalangin ang aspetong ito. Panginoon, Ikaw ang aming liwanag. Ikaw ang magbigay liwanag. Naway iyong protektahan ng aming mga pamilya, iyong basbasan si Basil, Purple at Richard na ngayon ay papunta sa pamilya ng mga Nepalese na ito. Na, Panginoon, Ikaw ang liwanag ng mundong ito. Naway matanggap nila ang iyong pagliligtas. Pinapanalangin namin na matanggal lahat ng sumpa mula sa kaaway at bawat pag-atake mula sa kaaway. Naway palayain mo sila. Ikaw, O Diyos, ang siyang makipaglaban sa aspetong ito. Naway palayain mo sila. Ipalangin din po natin ang ating Hokkaido Church sisters na sa kanilang pagpunta dito ay kanilang matanggap ang kanilang portion mula sa Panginoon. Panginoong Hesus, kami dumudulog sa iyo, lalong-lalo na pagdating sa pamilyang Nepalese na ito. At narinig namin ang agad-agad na biglaang pagkamatay ng ina at ang pagkulong ng Nepalese boy na ito sa kanyang kwarto. Panginoon, pinapanalangin namin ang iyong pagliligtas sa pamilyang ito. Naway lahat ng mga Diyos-Diyosan o pagpupuri sa mga Diyos-Diyosan o sumpang dala ng mga Diyos-Diyosan na ito ay mawala sa pamilyang ito.
Naway matanggal sa pamilyang ito ang kalungkutang ito. Sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, ay ginawa mo na ang lahat. At alam namin, Panginoon, ang epekto ng krus na ito ay para rin sa para din sa pamilyang ito. Naway mapangyari sa pamilyang ito ang iyong pagpapala at bumuhos ang iyong pagliligtas sa kanila. Alam namin, Panginoon, na hindi mo lamang ililigtas ang lalaking ito, kundi maging din ang kanilang buong pamilya. Aming pinapanalangin ang bawat naming branch churches sa buong mundo. Alam namin, Panginoon, na ikaw ang siya magliligtas sa mga simbahang ito, maging sa mga simbahan na nasa pinaka-stricto at pinaka-mahihirap na lugar. Alam namin, Panginoon, ng iyong karangalan, ang iyong dangal, ang siyang patuloy na maghahari. Walang anumang otoridad sa mundong ito ang mas malakas o mas mataas kaysa sa iyo. Ikaw, O Diyos, ang siyang magbibigay sa amin ng katagumpayan. Tulad ng kabanatang ito, Panginoon, sa aming pakikipaglaban, sa aming mga kahinaan, alam namin, O Diyos, natutulungan mo din kaming makipaglaban pagdating sa mga espiritual na laban na ito. Alam namin, Panginoon, na kung paano mo kaming tinulungan, ay tutulungan mo din ang mga simbahang ito na maging malaya na purihin ka. Panginoon, sa oras na ito, aking pinagpapala ang bawat isa. Sa ngalan ng Panginoong Hesus ay pinagpapala ko kayo. Walang sino man ang may kayang malampasan ang kanilang bawat kahinaan sa pamamagitan lamang ng kanilang sarili. Ang lahat ng ito ay maipapanalo natin sa pamamagitan ng Panginoon. Ang Diyos ang siyang magpapanalo ng bawat nating laban. Sa ngalan ng Panginoong Hesus ay aking pinagpapalang bawat isa. Naway huwag tayong sumuko. Huwag po tayong sumuko na harapin ang bawat nating kahinaan. Tutulungan tayo ng Diyos at siyang magbibigay sa atin ng katagumpayan. Sa ngalan ng Panginoong Hesus ay aking pinagpapala ang lahat. Ikaw ay magiging tao o tagasunod ng Diyos na magbibigay pasasalamat sa Diyos matapos maipanalo ang laban na ito. Tulad ng mga Israelita na nagpasalamat sa Panginoon dahil sa katagumpayan na kanilang natanggap. Tanggap nila ito at kanilang ibinigay ang bawat papuri sa Panginoon. Naway bigyan tayo ng Diyos ng higit pang habag at biyaya. At ating ibigay sa Diyos ang nararapat na pagsamba at pasasalamat sa Kanya. Tayo ay magpasalamat sa tuwing tayo ay nakatatanggap. At kung hindi man, ay patuloy pa rin tayong magpasalamat sa Panginoon. Alam natin na sa pagkakaroon ng pusong mapagpasalamat ay naroon ang biyaya at propisyon mula sa Panginoon. Sinasabi ng Diyos na tayo ay tulad niya. Sa kabundukan man o sa lambak ng ating buhay ay naroon ang ating pasasalamat sa Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, maging ang mga henerasyon na susunod sa iyo ay higit na magpapasalamat sa Panginoon at higit pang mapagpapala. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Dito po nagtatapos ang ating pang-umagang debosyon. Magandang umaga.